Kumusta na kayo mga magiliw kong taga-subaybay? Sana nasa mabuti kayong kalagayan dyan. Maraming salamat po sa lahat ng aking subscriber, mga dati at bagong subscriber na patuloy na sumusubaybay sa aking channel at nakikinig sa aking mga kwento. Ang kwentong aking ilalahad ngayon ay ang patungkol sa pamilyang Matsing. Ang pinagmulan ng kwentong ito ay kwento pa rin ng aking lola Tabinay patungkol sa isang Matsing. Ang isang Matsing ay hindi ko malaman kung ito ay matalino o isang puso lamang o advance lang kung mag-isip ang isang unggoy. Pwede ring tawagin natin magulang ang unggoy dahil sa Matsing nagkaroon ng isang malaking kaguluhan sa kagubatan. Narito po ang kwentong Matsing. Isang araw nagkaroon ng isang malaking takot ang pamilya ni Matsing sapagkat ang kanilang nag-iisang anak ay nabutas ang noo. Kaya pumunta si Matsing sa isang hari ng kagubatan, walang iba kundi si Lion. Nang dumating si Matsing sa sala ni Leon, tinanong ni Leon si Matsing kung ano ang kanyang sadya. Ang sabi ni Matsing, narito ako dahil sa ang aking anak ay binutas ang noo ni Balatok. Kaya ang ginawa naman ni Leon ay pinatawag si Ibong Balatok. Nang dumating naman ang Ibong Balatok, tinanong ito ni Haring Leon, Balatok, bakit mo naman binutas ang noo ng anak ni Matsing? Ang sagot ni Balatok, maaari po bang magsalita? Ang sabi naman ni Leon, sige, malaya kang magsalita. Ang sabi ni Balatok, kaya ko naman nabutas ang noo ng anak ni Matsing dahil sa pilit akong sinasakmal o gustong kainin ni buwaya. Yan po ang dahilan kung bakit natuktok ko ang noo ng anak ni Matsing. Kaya ang ginawa naman ni Leon, ni Haring Leon, ay pinatawag si buwaya. Dali-dali naman dumating si buwaya at tinanong agad ni Leon si buwaya, bilang hari ng kagubatan, buwaya, sagutin mo ako ng diretso. Bakit gusto mong kainin si Balatok? Maari po bang magsalita, Haring Leon? Yan naman ang sabi ni buwaya. Kaya ko naman gustong kainin na si Balatok dahil sa nakikiliti ako. Dahil si Alimango pilit na sumisiksik sa aking kilikili. Kaya kiliting-kiliti ako. Kaya gusto ko na rin kainin si Balatok. Kaya naman muling nagsalita si Haring Leon. Ipatawag si Alimango. Mamaya-maya dumating na agad si Alimango. At tinanong naman agad ni Haring Leon si Alimango, Alimango, bakit gustong-gusto mong sumiksik sa kilikili ni buwaya? Kaya tuloy gusto nang kainin ni buwaya si Balatok.
Maari po bang magsalita, Haring Leon? Yan naman ang sabi ni Alimango. Sige, malaya kang magsalita. Yan naman ang sabi ni Haring Leon. Haring Leon, kaya ako pilit na sumisiksik o nagtatago sa kilikili ni buwaya kasi dinudukot naman ako ni Matsing doon sa butas na pinagtataguan ko. Pilit akong dinudukot ni Matsing, kaya wala akong magawa kundi magtago sa kilikili ni buwaya. Muling hinarap ni Haring Leon si Matsing. Ikaw pala ang dahilan sa kaguluhan na nangyayari dito sa kagubatan. Anong nangyari sa iyo? Malinaw na malinaw ang ating batas na dapat tayong mga nakatira dito sa kagubatan ay magmamahalan, mag-iintindihan at huwag magsakitan. Nagsalita naman si Matsing. Mali ba na gusto kong pakainin ang aking pamilya? Papaano na lang ang aking pamilya? Naghihintay sila, gutom na gutom. Anong ipapakain ko? Wala na ang mga puno ng saging, ubos na. Kaya gumawa ako ng paraan para mapakain ko ang aking pamilya. Kaya naman nadukot ko o gusto kong hulihin si Alimango. Mga giliw kong taga-subaybay, ito ang kwento, matagal ng kwentong ito na aking narinig sa aking lola Tabinay. Subalit hanggang ngayon hindi ko malaman kung sino ang nagkasala. Maaari po bang mag-comment kayo, mga giliw kong taga-subaybay, sa kwentong ito kung sino ang tunay na makasalanan? Maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay at pakikinig ng aking kwento, mga kwento ng aking lola Tabinay. Huwag po sana nating kalimutang mag-like, i-share at higit sa lahat i-subscribe ang aking channel. Just the all around.